Hininalang may malawakan ding korupsyon sa pagpapatayo ng mga health center sa bansa. Marami sa mga ito nakatiwangwang at hindi mapakinabangan. Live mula sa Marikina City, nangungun sa balita si JC Cosico. JC, gaano karami itong mga non-operational na health centers? Jiggy, ayon nga sa Health Department sa buong Pilipinas, may 297 na non-operational super health centers mula pa noong 2021. At karamihan nga po dyan ay narito po sa Luzon. At kabilang nga dyan ay itong super health center sa Barangay Concepcion 2, dito po yan sa Marikina City, na pinuntahan ng DOH kanina pong umaga. Ang bumungad po sa kanila ay itong masukal na lote at yung tanging mga foundation pa lamang po ang nayatayo sa area na ito, no? At ayon po sa DOH, LGU ang nagpapatakbo sa mga super health center, no? Pero they can help doon sa funding and enhancement nitong mga super health centers na ito. Ang sabi ng DOH, it was 2022 no kanila pong ibinaba ang pondo para nga rito sa project na ito, at LGU po mismo ang nagbid ng contractor. Umabot sa 21.5 million pesos yung pondo para nga doon sa phase 1 ng project na natapos naman daw, pero yan po ay para nga lamang again doon sa foundation nitong proyektong ito. Pero hindi na po yan nasundan. Narito po ang pahayag ng DOH. Phase 2 couldn't be made because the original contractor has not turned over the as-built kung ano yung ginawa niya to the next one. Kasi hinihingi yun nung contractor na pangalawa para matayo niya na yung next phase. Parang manananggal di ba? Yung itaas wala, yung ibaba meron. So we need to find out how to make this operational. Jiggy, kung tutuusin nga daw, dapat daw in 1 to 2 years ay completed na itong mga pagpapatayo nga sa mga super health center na ito, no? And dagdag pa ni Herbosa, ito raw project na ito ay insertion doon sa 2021 NEP na eventually nga ay naging GAA, which they had to implement o ipatupad. Jiggy. At JC, anong paliwanag dito ng lokal na pamahalaan sa Marikina sa di nga natapos na health center? Jiggy, dumepensa nga ang Marikina City LGU dito nga sa proyektong ito, at ang sinabi nga nila ay misleading daw itong mga naging pahayag ng DOH. Katunayan, they wrote a letter daw sa DOH noong 2024 para mag-request ng dagdag na 180 million pesos na pondo para po doon sa pagpapagawa ng ground floor up to the 4th floor nitong building na ito. Pero dead maumano rito ang DOH at wala pong ibinabang pondo sa kanila. Narito po ang pahayag ng Marikina LGU. Saka naman makakakita, 21 million, 4-5 palapag na building ang mabubuo. Foundation works lang po yan. Ang LGU, wala pong pagkukulang dito. Pagkukulang po ng DOH to. Hindi nila napondohan ng tama. Diba? Nagkulang sila sa monitoring. Jiggy, ayon pa sa DOH ay the original plan for this project ay 2 palapag lamang na para sa isang medium-sized na health center. Pero nag-iba raw ang lokasyon at plano po ng LGU sa project na ito, at ginawa po nila na 4-story na meron pang additional na rooftop, kaya po umabot sa 201 million pesos yun pong pondo para po dito. Pero base raw sa pag-aaral po ng DOH, ang kailangan lamang para makapagpatayo ng isang medium-sized na health center ay nasa 12 million pesos. Sa ngayon, they will submit the list of this super health centers na hindi operational sa ICI para maimbestigahan, at gagawa raw po sila ng paraan para maging operational ang mga ito. Jiggy. Yan ang ulat ni JC Cosico live mula sa Marikina. Mga kapatid, Jiggy Manikad po. Pagdating sa mahalagang balita sa loob at labas ng bansa, dapat una sa lahat, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.